Naisip mo na ba kung bakit may mga lalaking kahit anong problema, kahit nasa gitna ng gulo, parang walang bakas ng kahinaan? Paano kung may isang bagay na hindi kailanman ginagawa ng isang tahimik na Sigma male sa publiko at ang dahilan nito ay may kinalaman sa kapangyarihan, respeto at pera? Sa mundo ngayon, maraming tao ang bukas sa emosyon. Nagkukuwento ng problema sa coffee shop, nagrereklamo sa trabaho, naglalabas ng stress sa social media. Para sa karamihan, normal ito. Para sa Sigma male, hindi. May isang kilos na halos lahat ginagawa ng hindi iniisip. Pero ang Sigma male, hindi niya ito ginagawa. Hindi paminsan-minsan, hindi kapag convenient, hindi kahit kailan sa publiko. At ang dahilan kung bakit ay magpapakita kung paano siya mag-isip tungkol sa leadership, disiplina, control at pag-angat sa buhay. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mong mas maintindihan ang ganitong mindset, basahin mo ang e-book ko na The Art of Discipline. Sa librong ito matututunan mo paano bumuo ng disiplina na hindi naapektuhan ng emosyon, paano kontrolin ang imahe at reputasyon mo sa publiko, paano umiwas sa bisyo at distractions na sumisira sa focus, paano mag-isip tungkol sa pera at kapangyarihan sa mas strategic na paraan, paano maging tahimik pero dominante sa resulta. Hindi ito motivational quotes lang. Ito ay konkretong gabay para sa lalaking gustong umangat, yumaman, at mamuno ng hindi umaasa sa palakpakan ng iba. Kung seryoso ka sa pag-level up ng sarili mo, manatili ka hanggang dulo. Break survival mode. The art of discipline. Part 1, ang isang bagay na hindi niya ginagawa. May isang bagay na hindi kailanman ginagawa ng Sigma male sa publiko. Hindi siya nagpapakita ng tunay na kahinaan. Hindi siya umiiyak sa harap ng iba. Hindi siya nagrereklamo tungkol sa hirap niya. Hindi niya sinasabi na hindi niya kaya. Hindi siya nagpapakita ng takot, pagod o pagkalito. Sa publiko, kontrolado siya. Palagi. Hindi ito dahil wala siyang emosyon. Hindi ito dahil manhid siya. Ito ay dahil sa isang prinsipyo, kontrol sa impormasyon. Kapag nagpakita ka ng kahinaan sa publiko, may inilalabas kang impormasyon tungkol sa sarili mo. Ano ang nagpapasakit sa'yo? Ano ang nagpapahina sa'yo? Saan ka pwedeng tirahin? Para sa karamihan, normal lang iyon. Para sa Sigma male, iyon ay security breach. Part 2. Bakit delikado ang pagpapakita ng kahinaan? Kapag alam ng ibang tao kung saan ka mahina, mas madali kang manipulahin. Kapag alam nila kung ano ang kinatatakutan mo, pwede nila itong gamitin laban sa'yo. Kapag alam nila kung saan ka nahihirapan, doon ka nila pipigain. Sa mundo ng negosyo, leadership at pera, hindi lahat ng tao ay mabait. May ilan na naghihintay lang ng butas. Ang Sigma male ay hindi umaasa sa swerte. Umaasa siya sa kontrol. Para sa kanya, ang publiko ay hindi palaging safe space. Ito ay lugar kung saan minamasdan ka, tinitimbang ka, ina-assess ang value at lakas mo. Kaya hindi siya nagbibigay ng kahit anong pwedeng gamitin laban sa kanya. Part 3. Power dynamics sa publiko. Sa bawat public setting, may silent evaluation na nangyayari. Sino ang may control? Sino ang mukhang mahina? Sino ang may leadership presence? Kapag nakita ng tao na nahihirapan ka, bumababa ang tingin nila sa'yo. Kapag mukhang unstable ka, nababawasan ang respeto. Brutal ito, pero totoo. Ang Sigma male ay aware dito. Kaya ang kanyang panlabas na imahe ay laging kalmado at solid. Hindi siya nag-a-admit ng kalituhan sa harap ng grupo. Hindi siya humihingi ng tulong sa paraang magmumukha siyang incompetent. Hindi siya naglalabas ng emotional breakdown sa public space. Ang disiplina niya sa emosyon ay bahagi ng leadership strategy niya. Part 4, Disiplina at Antibisyo Mindset.
Karamihan sa lalaki, kapag nahirapan doon pumapasok ang bisyo. Inom, sugal, walang direksyon. At kadalasan, isinasabog pa nila ang problema nila sa lahat. Ang sigma male ay kabaliktaran. Kapag may problema, tahimik siyang nag-a-adjust. Hindi siya nag-iingay. Hindi siya naghahanap ng simpatiya. Sa private space lang niya, hinaharap ang tunay na laban. Mas pipiliin niyang magdusa ng tahimik kaysa magmukhang mahina sa publiko. Mas pipiliin niyang mag-isa kaysa makontrol ng utang na loob. Dahil para sa kanya, independence ay mas mahalaga kaysa comfort. Part 5. Reputation bilang asset. Sa mundo ng pera at power, reputation ay asset. Kung kilala kang kalmado sa pressure, tataas ang value mo. Kung kilala kang matatag sa crisis, mas pagkakatiwalaan ka. Pero kung minsan ka lang nag-breakdown sa publiko, maaaring iyon ang maalala ng tao. Isang maling eksena, pwedeng burahin ang ilang taon ng binuong imahe. Kaya para sa Sigma Male, walang exception. Walang kahit minsan lang. Zero public breakdown. Ang internal chaos ay pwedeng totoo, pero ang external presentation ay laging kontrolado. Part 6. Ang presyo ng ganitong disiplina. Hindi madali ang ganitong level ng control. May pressure, may isolation, may lungkot na hindi nakikita ng iba. Pero ang kapalit nito ay kalayaan. Kalayaan mula sa manipulasyon. Kalayaan mula sa unnecessary obligasyon. Kalayaan mula sa mga taong naghahanap ng mahina. Ang iba, iniisip na parang kulungan ito. Para sa Sigma Male, ito ay proteksyon. Tahimik siyang umaangat. Tahimik siyang nag-iipon. Tahimik siyang nagiging mas malakas kahit walang pumapalakpak. Ending. Kung may kilala kang lalaking hindi kailanman naglalabas ng kahinaan sa publiko, ngayon alam mo na. Hindi iyong kakulangan sa emosyon, isa iyong strategy. At kung ikaw yon at alam mong hindi ka nag-e-expose ng kahinaan sa publiko, type the word discipline at isasend ko sa inyo ang ebook ko na The Art of Discipline. Kung gusto mong maging mas disiplinado, mas focused, mas malayo sa bisyo, at mas malapit sa tunay na kapangyarihan at pera, ito ang susunod mong hakbang. Hindi lahat ng lalaki handa sa ganitong level ng control. Pero kung seryoso ka sa pag-angat, oras na para mag-isip at kumilos tulad ng isang disiplinadong lalaki. Salamat sa panunood.